Philippine Standard Time. Sa magpapatuloy ng ating mga balita, muling isasalang sa panibagong proceedings sa paglilitis sa Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition case ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevis Jr. Ayon sa Department of Justice, bunso nito inasang maantala ang extradition ng sinibak na mambabatas na itinuturong utak umano sa pagpatay kay dating Governor Ruel Digamo at siyam na may papang mga individual. Ayon sa DOJ, nagresulta ang panibagong trial mula sa procedural objections ng mga abogado ni Teves sa Timor-Leste. Malinaw niya na naturang hakbang ay huling napag-isipan na dinulo lamang ang proceeding ng makarang hindi naging probable sa darating o bilang pagtutuwid favorable sa dating mambabatas ang desisyon. Saan pa ba ng ahensya na sa batas ng Pilipinas ay pinagbabawal ito sa ilalim ng principle of estoppel na nagbabawal sa isang partido na hamunin ang procedural issues kapag aktibong nakibahagi sa proseso at nabigong mag-raise ng objections ng mas maaga. Sa kabila nito, kumpiyansa ang DOJ na pareho ang kalalabasan ng panibagong trial gaya ng nauna ng desisyon ng CA at kakaharapin ni Teves ang patong-patong na murder charges na inihain laban sa kanya sa korte sa Pilipinas. Ayon naman kay Justice Asik Miko Clavano na ipranisinta ang parehong ebidensya sa bagong proceeding, subalit sa pagkakataong ito sa harap na ng tatlong hukom. Umagang balita sa Kings Radio. Dagdag pa rin sa ating balitang pambansa, inimbestigahan na ng Philippine National Police PNP ang 24 na mga nagsilbi bilang PNP chief kung mayroon sa kanila na umunay tumanggap ng monthly payroll mula sa operasyon ng Pilipinas o ng Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO. Itong kinumpirma ni PNP Chief General Romel Marbel habang binubusisi ng Senado ang panukalang pundo ng kanilang ahensya. Ayon kay Marbel, hindi nila ikinalugod ang isiniwalat ni PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva, lalo na't under oath o sumumpa ito sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Kailangan anyang linawin ito ni Villanueva dahil nakaapekto ito hindi lamang sa buong hanay ng pambansang pulisya kundi maging sa peace and order ng organisasyon. Sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat mula kay Villanueva, ngunit susulat na sila sa opisyal para hilingin na pangalanan na ang umano'y PNP chief na tumanggap ng payula mula sa operasyon ng PUGO o kaya ilinawin mismo sa Senado kung wala talagang sangkot. Samantala sa interview naman, sinabi naman ni Local Government Secretary Binhor Abalos o DILG wala siyang alam sa pinalutang ni Villanueva. Hindi pa rin anya siya nakipag-usap kay Pangulong Marcos hinggil sa isyu. Gayon pa man, nais malaman ni Abalos kung sino ang tinutukoy ni Villanueva na hepe ng PNP na tumatanggap ng payula mula sa nasabing PUGO. Umagang balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 7:02 ng umaga, Philippine Standard Time. Labas na ng impilan. Tanggapin natin ng mga report ng mga nakalap ng mga balita at mga kasamang Kings Radio Reporter sa buong kapula ng Kamindanawan sa atin namang Balitang Mindanao. Sa ating balitang Mindanao mga kabayan, 2 NPA patay, 16 ang nahuli sa ginawang operasyon ng militar sa 4th Infantry Division Operation sa Northern Mindanao at Caraga Region. Detalye ng balitang Mindanao mula kay Gar Gamanyog. Gar! Balitang Mindanao. Napahina ng Port ID Philippine Army ang naiwang mga kasapi ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA na nag-ooperate sa ilang area of operation ng Caraga at Northern Mindanao Region. Ito ay matapos kumpirmahin ni Fort ID spokesperson Lieutenant Colonel Francisco Garillo Jr. ang pagkahuli ng 16 na rebelde kung saan gumagalaw sa bahagi ng Bukidnon, dala ang kanilang mga armas at iba pang mga kagamitan sa pagkikipaglaban sa gobyerno. Sinabi ni Garillo na maliban ito mayroon pang 2 kasapi ang mga rebelde ang napatay sa nasabing enkwentro sa Caraga. Nakuha ng militar ang 28 armas sa nasabing operasyon sa loob lamang nitong buwan ng Setyembre. Dagdag pa ng nasabing opisyal na gumawa sana ng paraan mga kasapi ng NPA na bumalik loob sa pamahalaan ng maayos ang kanilang pamumuhay at hindi na magtatago sa batas at makakasama na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At yan ang Balitang Mindanao. Edgar Cabanyug para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa Balitang Mindanao pa rin, ex-PSDBM Chief Yusek Lau na inilagay sa family deal abay naaresto na doon sa Davao. Detalye na report, Balitang Mindanao mula kay Maricel Bayuna. Balitang Mindanao. Tuluyan
Tuluyan nang naaresto ng mga otoridad si dating Procurement Service for the Department of Budget Management o PSDBM OIC Lloyd Christopher Lau. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Police Major General Leo Francisco, nadakip si Lau sa Davao City. Nabatid na sa Davao mano nagtago ang dating opisyal makaraang maglabas ng warrant of arrest ang Senado. Magugulit ang ilang ulit sinubukan ng Senate Sergeant at Arms na isilbi kay Lau ang arrest order, ngunit wala ito sa mga bahay na nakatalabi lang kanyang home address. Naharap ito sa paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naging kontrobersyal si Lau dahil sa pagkakadawit ito sa usapin na napakamahal na pagbili ng COVID-19 kits noong kasagsagan ng pandemya para sa mga health workers. Para naman sa pag-imbestiga sa kaso multi-billion deal sa Parmali na si dating Senador Richard Gordon. Nagagalak siya sa nasabing development. Ngunit hangad niyang mahuli na ang lahat ng mga dawit sa naturang iskandalo. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao, inyong napakinggan. Hatid po sa ating mga gambayan ng EJ Pure Iron Tablet. Ang EJ Pure Iron Tablet ay nakakatulong ho to sa pagtanggal ng mga medyo may kalawang na iniinom nating tubig. Kaya ang EJ Pure Iron Tablet, mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. Balitang Mindanao. At dumako naman tayo mga kabayan sa Balitang Ibayong Balitang Daga. Ibayong Daga. Ibayong Daga. Sa Balitang Ibayong Dagat, ipinagmalaki ng Ukraine ang naging matagumpay na drone attack sa ammunition depot sa Western Russia region ng Tver. Ayon sa Security Service ng Ukraine, kanilang tinarget ang budiga ng Toropets City kung saan ito ay ino-operate ng Russian Defense Ministry. Ang nasabing budiga umano ay pinagtataguan ng Russia ng kanilang Iskander Tactical Missile System, Tuchikayo Tactical Missile System, guided aerial bombs at artillery ammunitions. Nagdulot ang nasabing drone attack ng matinding sunog kaya nagsagawa ng paglikas ang ilang mga residenteng na kalapit na nasunugan ng budiga. Abay nakaramdam din na mapagyanig sa lugar matapos ang malakas na pagsabog. Depensa ng Ukrainian Security Forces na layon ng nasabing atake ay para mabawasan ang missile capability ng bansang Russia. Balitang Ibayong Daga. Ibayong Daga. At yan po ating Balitang Ibayong Dagat. Hatid po sa ating mga kabayan ng SED Marketing, ang tagagawa ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Ang SED Marketing at ang Panyawan Capsule ay mabibili sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Tatak SED Marketing. Tatak SED Marketing. Balitang Ibayong Daga. Ibayong Daga. At dumako naman tayo mga kabayan sa Balitang Pampalakasan. Sports. Sa ating mga sports ngayon. Sa Balitang Pampalakasan, Isaac Okoro abay pumirma na ng contract extension sa usaping basketball sa NBA kasi next month na po mag-uumpisa na po ang season, ano? Kaya ngayon ay pinaplastar na ng bawat kupunan ang kanilang mga tao, kanilang mga manlalaro. Kaya itong si Isaac Okoro pumirma ng contract extension sa Cavaliers. Alamin natin yung sports pampalakasan mula kay Edgar Cabanyo. Pumirma na ng contract extension sa free agent forward Isaac Okoro saan upang manatili siya sa kanyang kupunan ng Cleveland Cavaliers. Ang kontrata ni Okoro ay magtatagal na 3 taon at nagkakalaga ng $38 million. Ang 23 anyos ay nagsisilbing best perimeter defender ng Cavs sa mga nakalipas na season kung saan malimit siyang magsilbing bantay sa mga top scorer na makakalabang kupunan. Nito nakalipas na season, nagawa niya itala ang 9.4 points per game at 3.0 rebound per games sa loob ng 69 games ng kanyang paglalaro sa Cavs. Sa loob ng 42 games sa nakalipas na season, siya ay kabilang sa first 5. At yan ang Balitang Pampalakasan. Edgar Cabanyug para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Balitang Pampalakasan yung napakinggan mga kabayan. Hatid po sa atin. Hatid po sa atin mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Para sa ating mga chikiting, Grotol Syrup at Grotol Mega po mga kabayan sa kanilang vitamina. Pampalakas, papatangkat, hindi usakitin, pampalakas po ng kanilang booster immune system at pang-boost ng kanilang katawan. Mabibili po ang Grotol Mega at Grotol Syrup sa mga suking butika over the counter nationwide. Sports. Ngayon. At dumako naman tayo sa ating balitang Showbiz. Ngayon.
Sa showbiz, James Reid ayaw nang makatrabaho si Nadine Lostre, yung kanya hong ka-love team. Bakit ayaw niya na? Alamin nga natin ang showbiz niyan mula kay Maricel Bayuna. Showbiz ngayon. Diretsahang sinabi ng aktor at singer na si James Reid na hindi na siya tatanggap ng proyekto kasama ang ex-girlfriend at love team na sila din Lostre. Ito ay bilang respetoan niya sa kanyang girlfriend na si Isa Prisman. Umaasa rin si James na sana ay mamove on na ang mga tao sa kanilang pag-iwalay ni Nadine at itigil na ang pagbabash sa kanila, lalo't naapektuhan nito ang kanilang mental health. Gayunpaman, inanunsyo ng aktor na magpapatuloy pa rin siya sa pag-arte at pagpupukusan niya ang music. At yan ang showbiz balita. Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Showbiz balita inyong napakinggan mga kabayan. Ay hatid po sa atin ng Brain Health Capsule po mga kabayan. Hatid po sa atin ng Brain Health Capsule. One capsule before bedtime. Meron po kayong anxiety at meron po kayong insomnia. Ay ang sagot po riyan ay Brain Health Capsule. One capsule before bedtime po yan mga kabayan.